Tanong ko po sa inyo, kayo mga may asawa, sa tingin nyo, sinong mas nagmamahal sa iyo? Nanay mo o yung asawa mo? Sino po? Who love you most? Your mother or your partner? Ha? Yung totoo po, wag po kayong mahiya. Mother. Ito po yung susunod na tanong ko. Sa tingin mo, sinong mas mahal mo? Nanay mo o yung asawa mo? Halimbawa, imagine niyo po ito. Nakasakay po kayo sa bangka o sa barko. Bigla, lumulubog po. Naka-life vest ka. Isa na lang life vest mo. Nakita mo yung nanay mo at saka yung asawa mo. Sinong sasagipin mo? Sinong tutulungan mo? Sinong bibigyan mo ng life vest? Nanay mo o asawa mo? Sino po? Nanay. O bakit nag-asawa pa kayo? Pero hindi po ba katotohanan yan? That your mother will love you more than your husband or wife. Mas mahal ka ng nanay mo kesa sa asawa mo. Amen? Kahit na ano pang pinangako ng asawa mo ni nililigawan ka, pinangako niya, ibibigay niya ang bundok, ang dagat, ang buwan, kahit na nangako siya, kayong dalawa forever and ever, alam natin yan sa puso natin. Walang ibang magmamahal sa iyo bandang huli kung hindi ang iyong ina. Amen? And also, remember this, your mother will love you more than your friends. Kahit na palagay yung loob mo sa mga kabarkada mo, kahit na araw-araw kayo nagiinuman, kahit na binuksan mo na lahat sa kanila, alam nila ang sikreto ng buhay mo. Pag sobrang bigat na ng problema mo, sinong tatakbuhan mo? Sinong nandyan, makikinig sa'yo, hindi ka iiwan, kung hindi ang nanay mo. Mas mahal ka ng nanay mo kaysa sa mga kaibigan at kabarkada mo. Amen? And lastly, remember this. Our mothers will love us more than they love themselves. Mas mahal ka ng ina mo kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Kaya nga, isusubo na lang nila, ibibigay pa sa iyo. Amen? Pag wala kang pera, kakapalan nila ang mukha nila para mangutang, para makapagbigay lang sa iyo ng pera. Kaya nga masasabi natin na ang pagmamahal ng isang ina, sinasalamin ang pagmamahal ng Diyos. Remember that, if you want to experience the love of God, stay with your mother. Do you want to feel God's love? Then be with your mothers. Because a mother's love reflects God's love. Amen? At anong klaseng pagmamahal ang meron ang Diyos at ang isang ina? It is an unconditional love. At anong ibig sabihin ng unconditional love? Nagmamahal na walang dahilan. Yan yung narinig natin dito sa pangalawang pagbasa. Galing sa sulat ni San Pedro. See, he said that Christ suffered for sinners, the righteous for the sake of the unrighteous, so that Jesus can lead us to God. Makasalanan, niligtas. Ang makasalanan dapat pinaparusahan. Hindi po ba? Pero bakit kayang iligtas ng walang kasalanan ang makasalanan? Bakit ang mabuti, kaya niyang ialay ang sarili niya sa mga hindi naging mabuti? Alam natin ang sagot diyan. Ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Walang dahilan ang kanyang pagmamahal, nagmamahal lang siya. Tingnan niyo po ang pagmamahal ng mga ina sa atin. Bago ka pa isinilang, bago ka pa nilabas, mahal ka na ng iyong ina. Amen? Hindi ka pa man nakita Hindi ka pa man nakilala, hindi ka pa man nakausap. Pero habang nandun ka sa sinapupunan niya, in love na siya sa iyo. Mahal na mahal ka na niya. Kaya kung minsan po, pag nag-i-interview din na po na may kakasal na, tinatanong ko din ito. Kaya kung magkakaanak kayo, at pagkatapos yung inyong anak sasabihin, bakla ako, tomboy ako, mamahalin mo pa ba yung anak mo? Kung yung iyong magiging anak special, hindi normal, ano magiging reaction mo? Alam niyo po kung ano sagot? Father, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, kahit na ano pang gawin niya, mahal ko siya. Yun yung tunay na pagmamahal. Pero bakit hindi natin maibalik yung pagmamahal na yon sa ating mga magulang? Di po ba? Minsan merong mga bata, sumasakit ang loob nila sa kanilang mga magulang. Why? Because their parents could not feel their expectation. Meron silang palaging hinahanap, meron palaging nirereklamo mga bata, pagkukulang ng mga magulang, lalong-lalo ng mga ina.
hindi nagiging totoo ang iyong pagmamahal pag meron kang dahilan na magmahal. Be careful when you say, I love because. Be careful when you say, I love if. Ang sabihin mo, I love even if. Kahit na. Dahil ang utos ni Jesus sa atin ang magmahal. And this is the most wonderful command galing sa Diyos. Pag sinabing utos, madalas nabibigatan tayo. Di po ba? But the command to love is the most beautiful command. Why? Because to love is the most pleasurable thing to do here on earth. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang pinakamasarap, pinakamasayang pwede mong gawin habang buhay ka ay yung magmahal ka. Amen? Kaya nga tingnan niyo po, pag ang isang tao, isang babae, in love sa isang lalaki, may makeup yan, nagli-lipstick, nag-aayos, kahit na ilang oras, hindi mabigat sa kanya. Pag mahal na mahal mo yung ginagawa mo, nagluluto ka man, naglilinis ka sa bahay, di ba? Hindi ka nagrereklamo. Pero alam na alam mo, kulang sa pagmamahal. Bakit? Pag nagtatrabaho, naririnig mo, bumabagsak ang mga gamit. Pag naghuhugas ng pinggan, naririnig mo, pumakalaksing, bumabagsak ang gamit. Magiging masaya, magiging maganda ang buhay natin kung nagmamahal. Kaya magandang tanungin ngayon, ano ba yung mga dahilan mo? Bakit nagmamahal ka? Alisin mo yan. Yan yung nakakabigat sa buhay mo. Yan yung nakakasira ng iyong pagmamahal. Just love and feel the beauty out of it. Feel the joy and the peace out of loving. And let us start loving those who are close to us. Your husband, your kids, most especially your parents. Dahil alam natin ang buhay paiksi. Life is short. Amen? Pero mas maiksi ang buhay ng ating mga magulang. Kakaunti lang yung oras na makakasama mo sila. Bakit uubusin mo pa sa sakit ng loob, sa galit, sa away? Let us spend this short time together loving without reason. Kung buhay pa yung iyong magulang, sana yakapin mo naman, halikan mo naman. Kung wala na siya, pagdasal mo siya, tandaan mo, wala ka dyan kung wala ang iyong ina. Amen? Kaya nga po, sa pagmamahal ng ating ina sa atin na walang dahilan, na walang hinihingi na sukli, purihin natin sila at pasalamatan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. At sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklang-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong ang aking homilya ay sumentro sa ating mahal na ina. Lalo pat minsan, sabi ko nang medyo naintriga ako sa isang imahe ng mahal na ina na aking nakita. Pwede ba nating ipakita yon? Andyan ba? Ayan. Kung bakit ako na-intriga dyan ay, kung mapapansin po ninyo, ang mahal na ina dyan ay may hawak na lubid. Na kung pagmamasdan mo siya ay parang ito'y kanyang kinakalag. Kaya nga po ang tawag sa imahe na yan ay Mary the Untier of Knots. Kakaiba po ito sa ibang mga debosyon para sa mahal na ina kasi ito'y nagsimula hindi sa pamamagitan ng apparition o pagpapakita ng mahal na ina tulad ng nangyari sa Lourdes at sa Fatima. Ang ugat daw nito ay ang naging pagtulong ng panalangin ng mahal na ina upang maayos ang problema ng isang couple o mag-asawa. So bago po natin ito pagnilayan, yung katotohanan ng ipinapahayag ng imahe na yan o ng debosyon na yan, tingnan muna po natin yung background. So sinasabing sa Germany, dati ay merong isang lalaki ng pangalan ay Wolfgang. Siya'y stress na stress sa napipinto nilang paghihiwalay ng kanyang asawang si Sofia. Hindi natin alam kung anong naging problema pero magkakahiwalay na yung dalawa. Kaya't si Wolfgang ay pumunta sa simbahan at hiningi ang tulong at payo, panalangin ng isang pare, si Father Jacob, if I'm not mistaken sa pangalan, who was then respected and known for his piety and wisdom. This priest encouraged Wolfgang to bring his marital issues to Mama Mary. And so sinasabing in a period of 28 days, for sometimes sinamahan ng pare na magdasal si Wolfgang upang maayos ang pag-asama nilang mag-asawa. Siyempre, kaalinsabay ng mga payo sa lalaking ito na maging mas responsable at mas maging mabuti sa asawa niya. Now, sinasabing sa last meeting ng dalawa, sa kanilang pagdarasal ng magkasama, dinala daw ni Wolfgang yung wedding ribbon nila ni Sofia. Ito siguro yung cord na meron tayo ngayon na inilalagay sa balikat ng mag-asawa pag kinakasal sila. Pero during those times daw, yung wedding ribbon or cord ay ikinakabit. Literally, tinatali ang kamay at mga braso na magkatabi ng ikinakasal, signifying their union for life. So yun ang dinala niya. At dahil medyo matagal na silang kasal, ang ribbon ay medyo maitim na at buhol-buhol na. Ang ginawa doon ng pare nang ito ay makita, sa harapan ng Our Lady of Sorrows, ito'y kanyang dinasalan at itinaas as if offering it to our Blessed Mother. Siyempre, offering their marital issues to our Blessed Mother. Habang ang pare, habang ito'y dinadasalan sa harapan ng imahe ng mahal na ina, Our Lady of Sorrows, unti-unti naman daw itong kinakalag o inaayos ang pare sa pagkakabuhol-buhol. Now, during that time daw na nawala yung pinakahuling buhol ng ribbon. Ang ribbon daw ay naging dazzling white, which they took as a sign na ang kanilang panalangin sa tulong ng mahal na ina para maayos ang pag-asama ng mag-asawa sa awa at habag ng Diyos ay dininig talaga. And true enough, sapagkat hindi na daw nagkahiwalay si Wolfgang at si Sofia. Ang mag-asawang ito, later on ay nagkaroon ng apo na naging pare. Na alam ang istorya ni Wolfgang at ni Sofia ng mga
lolo at lola niya. Ang paring ito, later on, ay nagpa-commission sa isang sikat o magaling na pintor upang i-paint ang imaheng ganyan ng mahal na ina. Na huwag kakalimutan ng mahal na ina ay dapat ilarawan na may daladalang lubid at kinakalag ang mga buhol ng lubid na yan. Later on, surviving revolutions and secular oppression or opposition, surviving wars, ang yang debosyon na yan ay nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Mas sumikat daw po ang debosyon na yan sa Mary Antire of Nuts nang si Pope Francis ay mapunta ng Germany as a visiting student. Tapos nabighani siya sa debosyon na yan. Lalo tiget sa storya sa likod ng debosyon na yan. Umili siya ng stampita roon, dinala niya sa Argentina, at hanggang ngayon siya'y Santo Papa, ito ay pinopromote niya. Now, brothers and sisters, bagamat yan ay isang istorya ng dating nagkaproblemang mag-asawa, kung bakit sumulpot daw ang debosyon na yan sa mahal na ina, alam po ba ninyo na po pwede rin po natin itong sabihing theologically sound talaga, na masusuportahan ng mga turo ng ating simbahang Katolika. Kasi yan naman din ang pinapahiwatig sa Biblia, na yung pagkakamali ng unang babae na si Eva, sa tulong at awa ng Diyos ay naituwid ni Maria. Yan din ang sinasabi ng mga fathers of the church, tulad ni San Ireneo sa kanyang librong Against Heresies, kung saan tinakil niya ang role ni Mary as the second Eve. Ang sabi niya doon, the knot of Eve's disobedience was loosened by Mary's obedience. And so what the Virgin Eve had bound fast through her unbelief, the Virgin Mary did set free through her faith. Yung daw pagkakabuhol-buhol na ginawa ng pagkakasala ni Eva ay kinalag sa tulong ng Diyos ni Maria. Hence, kung iisipin po natin, yung mga buhol-buhol sa taling yan ay nagre-represent sa pinsalang na idudulot ng ating patuloy na pagkakasala. Because as we engage ourselves in a habitual sin, mas humihigpit ang pagkakabuhol-buhol. The knot, when pulled tighter and tighter, it becomes harder to untie. Hindi niyo po ba na-experience yung mayroong isang tali, mahabang tali, o kaya kadena, yung buhol-buhol, nakailang oras ka na, inaayos mo, hindi maayos-ayos. Ano nagiging attitude mo kung minsan? Ibinababa mo na lang, walang iyang-iyan. Kayo nga mag-ayos dyan. Nawawalan ka na ng gana. Nawawalan ka na ng pag-asa. Nabubuisit ka na. Hanggang sa hayaan mo na lamang na yun ay buhol-buhol lang talaga. Kapatid, kung minsan, ganun din ang epekto ng patuloy at laging pagkakasala. Nawawala na tayo ng pag-asa na makahulagpos pa sa mga pagkakasalang ating ginagawa. Well, the message of this devotion is clear. We should never give up because God does not give up on us. And we have Mama Mary to pray for us, to help us untie those knots. Consequently, kaugnay nito,
Ang mga buhol-buhol sa lubid na yan ay hindi lamang pwedeng mag-represent sa patuloy na pagkakasalang ginagawa ng tao. Ito rin ay pwedeng mag-represent sa maraming problemang ibinibigay sa atin ng mundo. You see, kung minsan kahit nagpapakabuting tao ka, kahit hindi ka gumagawa ng problema, we suddenly find ourselves sa gitna ng mga buhol-buhol na problemang ibinibigay sa atin ng iba. Nandiyan ang problema sa asawa, may bisyo, irresponsable, nang bababae pa. Nandiyan ang problema halimbawa sa isang anak na pasakit ulo, sa isang kaibigang nanloloko, traidor o may sinasabi sa likod mo, sa problema sa mga kasamahan, sa mga gawaing pangsimbahan, na kahit anong gawin mong kabutihan, may naipupula sa iyong kasamaan o kasalanan, etc. Ito'y bahagi ng buhay ng tao. Pero kung minsan, dala ng mga problemang sunod-sunod, pile up, nawawala na rin tayo ng pag-asa na para bang ayaw na nating lumaban sa buhay talaga. Yung iba sa inyo hanggang ngayon nanonood ng ika-6 na utos, di ba? O yun ay istorya ng mga buhol-buhol na problema. Isipin po ninyo, yung istoryang yan ay nagsimula lamang sa pangkaraniwang problema ng mag-asawa. Actually, wala namang problema si Rom at si Emma. Nagkataon na mayroong impaktang biyanan si Emma na nakikisaw-saw sa problema ng mag-asawa. Hanggang sa nagkasira nga, nagkalabuan. Nagkalabuan lang naman noon eh. Ito ngayon, sumulpot ang manunukso na si Georgia. Nagkaroon silang ng magandang pagtitinginan ni Rome. Aba, natukso si Rome. Nabuntis si Georgia. Nagkataon, nabuntis din pala si Emma. Ang nangyari, namatay, nakunan si Georgia. Pero hindi ito nalaman. Tapos ang ginawa niya, ninakaw niya yung anak ni Rome at ni Emma. At pinalitaw na anak nila ni Rome. At pinalitaw din niya na namatay ang anak ni Emma. So nagkabuhol-buhol na, di ba? At yung bata na ipit sa problema, sapagkat ang itinuturing niyang ina ay si Georgia, na mabait lang kapag nandyan si Rome at yung kanyang lola. Pero pag wala na, nagtataka siya kung bakit si Georgia ay walang pakialam sa kanya. Hindi nga siya ang tunay na ina. Samantalang si Emma, pati yung bata na dadamay sa paghihiganti niya, without realizing na yun pala ang tunay na anak niya. Yung bata, naiinis din kay Emma. Ang hindi niya alam, yun ang tunay niyang, diba? Buhol-buhol na problema. Kaya pati yung iba sa inyo, nabuhol na rin sa istorya. Pangalawang beses na pinapanood pa. Mga kapatid, ang mensahe, anumang problema, ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina upang ang pagkakabuhol-buhol na ginawa ng mga problemang yan, unti-unti ay maayos, makalagan na. Basta, hindi sapat yung hihingi lamang tayo ng tulong, ng panalangin ng mahal na ina. Dapat tinutularan din natin siya. Ano bang dapat nating tularan sa mahal na ina? Tingnan po ninyo, sa kabila ng mga problemang naranasan niya, sa kabila ng mga problemang ibinato ng mundo sa kanya, na natiling sumusunod ang mahal na ina sa kalooban ng Diyos. Hindi siya pinasama ng mga naranasan niyang problema. Kaya naman ito'y mabilis din niyang nalalampasan sa tulong ng Diyos na sinusunod niya. Kahapon ay
Napunta ako sa tahian dyan sa palengke kay Kuya Jimmy. Yan. Kasi may pinalagay ako sa damit ko. Anyway, nakita ko doon. Ayun. Maliwanag na example. Ang dami yan sinulit. Kasi nga, tailoring shop eh. Pero yung mga sinulit, pansinin mo, hindi magkakatabi, hindi magkakadikit. Bakit? Kasi nga, yung isang bloke lang ng sinulit, problema na yun kapag nagkabuhol-buhol na eh. Didikitan mo pa ng isa, kung yung isa ay bumuhol din dun sa isa. Didikitan mo pa ng pangatlo, kung yung pangatlo dumikit dun sa dalawa, di nagka-letse-letse na. Mas mahirap kalagin ang pagkakabuhol-buhol pag nagkaganon. Ganon din mga kapatid sa buhay ng tao. May mga problemang mararanasan tayo. Normal ito, hindi natin ito kontrolado. Nag-iingat ka, magkakasakit ka. Nagtitipid ka, magkakagasta ka. Ganon ang buhay. Habang tayo nabubuhay, hindi mawawala ang problema. Pero, huwag ka sanang pasamain ng problemang ito. Yung problemang ibibigay sa'yo, buhol-buhol. Huwag mong tatambalan ng problema na ang may gawa at may bigay ay ikaw mismo. Sapagkat kapag yan ay nag-combine sa problemang bigay sa'yo ng mundo at yung problemang gawa mo mismo, nako, ang buhay mo ay magkakaloko-loko. Mas mahirap kalagin ang pagkakabuhol-buhol pag ganon. Mas mahihirapan ang Panginoon na tulungan ka kapag nagkaganon. Baka nga kapag nagkaganyan ang nangyari, yung problemang bigay sa'yo ng mundo, solve na. Yung buhol-buhol na problemang bigay sa'yo ng mundo, kalag na. Ang naiwan, yung problemang buhol-buhol na ginawa mo. At tulad ng isang kakilala ko na minsan ay nagkalabuan silang mag-asawa, maliwanag naman ang payo ko sa kanya, tiis-tiis lang, magkakasundo rin kayong dalawa, magbabago rin yan. Ay hindi nakinig, hindi nasabi sa akin na mayroon siyang in-entertain na iba, na-fall in love siya. May nangyari sa kanilang dalawa, nagkaanak pa sila. Nang lumaon, nagbago. 100% nagbago yung asawa niya at na-realize niyang mahal pa rin niyang talaga at hindi niya po pwedeng iwan ang kanyang unang pamilya. Ano ngayon? Naayos yung problema ninyong mag-asawa. Kaya lang dito ka hindi makahulagpos sa nilikha mong sarili mong problema. Ganon ang mangyayari. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kang patatalo sa demonyo sa pamamagitan ng paggawa rin ng isang bagay na ikatutuwa sa iyo ng demonyo. Sa halip, kung ano man ang binibigay sa iyong problema ng demonyo, sikapin mong magpakabuting tao sa kabila ng lahat ng ito. Mahihirapan kasi na isipin mo at maramdaman mo na tinutulungan ka ng Diyos kung gagawa ka at magdidesisyon ka ng mga bagay na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Mas mahihirapan ang Diyos na ang lahat ng problema ay mahiayos. Kaya please, sa kabila ng mga problemang naranasan, manatili sa kabutihan upang ang mga problemang yan ay mas madaling pagdaanan at hindi maging mas matagal na tambayan. Amen.
Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Kasi hindi pa man meron ng biyaya na sa atin ay nakalaan. Ipupush ko, nakapangalan. And to whatever blessing God has put your name on, sa'yo lang yun. Kahit anong mangyari, hindi niya ibibigay sa iba yun. Sa'yo lang yun. So no matter how good we are, ano man ang ating mga ginagawang kabutihan, wala pa rin tayong karapatang to demand from God. Ang ating mga nare-receive na bayaya ay mga privileges lang. Kaya nga graces ang tawag dyan. Ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi dahil karapatan natin at obligado siya, kundi dahil mabuti siya at mapagmahal siya. Ganun lang kasimple talaga. Besides, sipin po ninyo, kung ang paiirarin lamang ay ang katarungan ng Diyos, baka sa dinami-dami na ating mga nagawang kasalanan, baka kahit isang piso o kusing, wala tayong matanggap na biyaya dahil dyan. At kung paiirarin lamang ng Diyos ay ang kanyang katarungan, matagal nang gunaw ang sandaigdigan. So good thing, ang pinaiiral niya ay ang pagmamahal niya, ang kabutihang loob niya. May kanya-kanya tayong biyayang nakalaan para sa bawat isa. Hindi natin kailangang mag-igitan, ni hindi natin kinakailangang mag-agawan. Napakasarap isipin na hindi natin kailangang mag-unahan. Hindi tayo mamumubusan ng biyaya sapagkat sa bawat isa sa atin ay nakalaan. Kaya may batayan yung sinasabi natin, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, ano man ang gawin mong pilit, hindi mangyayaring para sa'yo. Mangyari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa'yo, ano mang gawing pilit ng ibang tao na masunod ka, darating at darating sa'yo. Para sa'yo. Pwede kang sulutin ng iba, pwede kang dayakin ng iba, o pwede ikaw mismo magkasala, magkulang talaga. Pero kung babawi ka lang, babangon ka lang, magme-make up ka lang, ang biyayang para sa'yo ay para sa'yo. Kung pwedeng madelay, pero mararanasan mo. O kung hindi man, mararanasan ng mga taong mahalaga sa'yo. Sana mga kapatid, ito ang magbigay sa atin ng pag-asa. Lalong-lalo na sa mga nakararamdam ngayon na tayo'y napag-iiwanan na. Ang tagal mo nang walang anak. Ang tagal mo nang may sakit. 40 ka na,
Ni jowang walang ka. Ang tagal na ng problema sa iyong pamilya. Ang tagal mo nang naghahanap buhay, nagtatrabaho, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaasenso. Ang bigat nito. Lalong bibigat ito kapag may makikita kang iba na sa love life, sa business, sa family ay masaya kahit ngayong panahon ng pandemya. Huwag ganon. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Yung blessing nila, walang kinalaman sa blessing mo. Yung blessing nila, hindi binawas sa blessing na para sa'yo. May para sa'yo. Nagkataon lang na nauna sila. Pero wag ka, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Kaya wag mo silang pakialaman. Walang kinalaman yung blessing nila sa blessing na para sa iyo at sa iyong pamilya. Basta, laban lang. Katulad ng mga nahuling nagtrabaho. Again, nahuli silang nagtrabaho. Hindi dahil sila'y makupad. Hindi dahil batugan. Ano ang kanilang katuwiran? Walang magbigay sa amin ng trabaho So, nandun yung pagsisikap. Kahit walang kumukuha sa kanila ng umaga, naghintay sila. Kaya ang biyaya na para sa kanila, alaga ay nakuha nila. Ganun din. Kapatid, hindi papayag ang Diyos na ang iba ay mayroong pagpapala, samantalang ikaw, forever na wala. Hindi ganun ang magulang sa kanyang anak. Ang Diyos pa kaya. Lalo't higit kung ikay nagsisikap at nagtsatsaga, gumagawa ng kabutihan. May blessing na para sa iyo nakalaan. Tsaga lang, kapit lang, wait lang.